471. Otis, huwag kang mag-alala. Hindi magiging madali ang paghahanap ng magulong magic treasure. Dahil ito ay nasa isang tagong kuweba. Kung ang parehong mga koponan ay nasawi sa parehong oras habang nakikipaglaban para dito. Ito ay dapat, nandito ka pa rin sa kuweba. Isang mapang akit ng ngiti ang gumuhit sa labi ng dalagang nakapink. Parehong ang kanyang kaaya-ayang boses at magagandang tampok sa mukha. Kasama niya, makinis at pinong balat. Ginawa siyang hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Kahit na ang isang ginoo na tulad ni Otis ay nakaramdam ng pagkapukaw sa kanyang alindog at mabilis. Umiwas ng tingin sa kanya. Ang galing. Lisa, lead the way. Napuno ng saya si Otis at nagliwanag ang buong mukha niya. Ang buong team nila ay pinamumunuan ni Otis. Dahil siya ay isang napakalakas na manlalaban sa kanyang mga kapantay. Antas bilang medium-grade divine gods. Wow! Ang galing ng aktres. Halos perpekto ang kanyang pag-arte. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na mapansin na siya ay isang ipokrito. Isang panunuya ang lumabas sa labi ni Dustin habang pinagmamasdan. Mukhang lubos na nagtitiwala si Otis sa 6 na asong ito. Sa kabutihang palad, nalaman namin ni Master Maggie ang kanilang mga pagkakakilanlan ng maaga. Kahit anong laro ang nilalaro nila. Napahamak na sila. Mawala. Master Maggie. Tere na at kilalanin natin si Master Otis. Pero huwag muna nating i-expose ang plot nila. Tatalakayin ko kay Master Otis kung paano muna sila haharapin. Sabi ni Dustin. Oo naman. Dustin. Agad namang sumang-ayon si Maggie sabay tango. Halos magkasabay na tumalon ang dalawa sa kanilang pinagtatagwan. Lugar. Napuno ng gulat si Otis at ang kanyang mga kasama nang biglang may 2 tao. Lumitaw sa harap nila. Otis, may 2 tao sa unahan. Parang sila lang. Gulat na sabi ng babaeng nakapink. Tama ka, pero, parang pamilyar na pamilyar sila. Sila ba ay, habang nakapikit siya. Otis, tumigil ka. Binitawan ng arrow. Mabilis na sumugod si Maggie. Master Otis. At pumunta sa ibabaw. Maggie. Dustin. Naglakad pataas. Nagagawin yung 2. Binatin din sila ng A. Ang isa ay tinawag na Juan. At ang isa ay si Shu. Naging pamilyar na pamilyar kay Dustin pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran sa lupain ng kamatayan. Pati silang 3. Masiglang bati. Malinaw na makikita sa kanilang. Ikaw. Girl in pink singkit ang kanyang mga mata sa kanila habang siya. Ipapakilala ko sila. Ay sina Maggie at Dustin. Sila ay, Lisa, huwag mong maliitin si Dustin. Kahit na mukha siyang divine. Realm level na binata. Sobrang talino at maraming baraha. Kanyang manggas. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa anumang medium grade. Banal na Diyos. Nasa. Ang ekspresyon ni Otis, sa Divine Realm. Paano? Lugar para sa medium grade. Dustin ulo hanggang paa. Kahit na hindi siya nagpakita ng halata. Tama. Muntik makalimutan. Nandito ka. Italaga sa lugar ng kompetisyon para sa preliminary grade divine. Napagtanto ni Otis ang pagkakaiba. Nagdrum ang mga daliri nito sa kanya. Kita habang nakatingin. Dustin iyon. Ngunit hindi niya rin alam ang eksaktong sagot. Malamang dito siya na-assign dahil sa espesyal niyang laban. Nagmamadaling sagot ni Maggie. Malamang si Maggie. Hindi nag-alok ng iba. Ikaw ay isang master na nagtatago ng iyong tunay na lakas. Kumislap habang nakatingin. Isang magandang bagay. Tumawa si Otis. Nagkatinginan kami ni Dustin. Hindi inaasahan. Tawanan ang umalis kay Maggie. Malinaw na ang kanyang kaligayahan sa kanilang muling pagkikita. Lahat para makita. Dumating din ang mga Diyos na kasama ni Dustin sa lupain ng kamatayan. Upang linlangan, mandaye, at pumatay. Sabay bati ng ibang miyembro ng small team sa 2 ng kanilang koponan. Para sa kanyang kapakanan. Natural na kailangan nilang ipakita ang kanilang kabaitan. Paano ang excited na tanong ni Dustin. Nako,
Isang mahabang buntong hininga ang naiwan kay Otis sa tanong ni Dustin. Maging ang mukha ni Bernie ay napalitan ng mapait at walang magawang ekspresyon. Sa ekspresyon pa lang nila, nahulaan na ni Dustin ang nangyayari. Sa kanila, nakikita ang measly 2,000 points above Otis's head. While only, ang 1,700 puntos na lumipas kay Bernie ay nakumpirma lamang ang kanyang hula. Sa maliit na koponan, ang lahat ng iba pang miyembro ay napakababa rin. Score. Ang ilan ay mayroon lamang humigit kumulang 300 hanggang 400 puntos. Sa kompetisyon ng pagpunta para sa hanggat ito ay nagkaroon. Tulad mababang puntos, ay hindi kahit saan malapit na mabuti. Batay sa hitsura ni Otis at ng iba pa. Alam nila na sila, ay nasa isang desperado na sitwasyon. Amazing. Tignan nyo dalawa. Points nyo. Biglang bumagsak ang panga ni Otis sa lupa habang nakatutok ang mga mata. Sa mga punto ni Dustin. Nakakuha si Dustin ng higit sa 2,000 puntos. Habang si Maggie ay may higit sa 3,000. Mula nang magsimula ang kompetisyon. Sina Dustin at Maggie ay umaarte. Magkasama, na nangangahulugan na sila ay sa kanilang sarili sa buong oras. Ito ay isang kamangha-manghang gawa na sila ay nakaligtas ng napakatagal ng hindi naging hinanap. Walang sino man ang maaaring mag-isip na makakakuha sila ng ganoong kataas na puntos. Baka sa mga mukha nila ang kawalan ng paniwala habang nakanganga sila sa gulat. Illusory point sa itaas ng ulo ni Dustin at Maggie. Dahil bigla silang nagkita, tuwang-tuwa sila na wala ang oras upang maingat na tingnan ang mga punto ng bawat isa. Hindi hanggang ngayon, nagsimula silang aktwal na tumingin sa kanilang mga marka. Otis, wag mo akong tingnan. Dahil kay Dustin ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Nakangiting paliwanag ni Maggie. Master Maggie, nambobola mo ako. Kung hindi dahil sa napakalakas mong lakas, hindi ako magiging ganito. Kayang kumapit hanggang ngayon. Nagmamadaling nakipagtalo si Dustin. Sige, I have to say, kahit anong mangyari, basta kay Dustin. Dito, lagi kong kakayanin. Sumili ang mapait ng ngiti sa mukha ni Otis. Di ko akalain na may makikita pang dalawang malalaking isda dito. Magaling. Ang bawat miyembro ng pangkat na ito ay isang tauna na may mababang puntos. Ako lang, nagsisimula ng magsawa. Ngayon ay dumating sa akin ang dalawang malalaking isda. Anong swerte? Si Lisa at ang 5 pa niyang kasamang babae ay nagliwanag sa tuwa. Lahat, tumingin sila kay Dustin at Maggie na may disguise na katakawan. Mata, with a brighter smile. Hindi napigilan ni Lisa ang sarili na excited na maglakad. Patungo kay Dustin. Wow! Maggie! Dustin! Hindi ako makapaniwala na dalawa sa inyo ang nakakuha ng ganyan. Maraming puntos. Kahanga-hanga ka talaga. Hinahangaan ko ang mga katulad mo. Bulalas ni Lisa sa kanilang dalawa. Tiningnan niya ang dalawa ng kumikinang na mga mata. Ganoon ba? Napangiti si Dustin na parang inaakit siya. Marami ka ring puntos. Sa totoo lang, mas marami ka pa kaysa sa akin. Ibig sabihin mas magaling ka sa akin. Patuloy niya, nakatuon ang kanyang tingin sa numerong pumapalibot sa itaas ng ulo ni Lisa. Siya ay may higit sa 3,000 puntos. Kung ikukumpara kay Otis, mas marami siyang naipon. Inis ka ni Dustin ang score ng kanyang mga kaibigan. Nalaman niya na ang bawat isa sa kanila ay humigit kumulang 3,000 puntos. Ang mga asong ito ay nakakuha ng higit sa 3,000 puntos. Parang marami silang nalinlang na mga koponan. Pero kahit papano, mamamatay silang lahat sa kamay ko. Ang aking koponan at ako ay makakakuha ng kanilang mga puntos. Sayang naman na ang team nila ay binubuo ng mahigit 50 miyembro. Yun. Mukhang marami. Ngunit napakahirap na patayin silang lahat kung sila ay may banda. Magkasama. Gayunpaman, kung nagawa nating sirain ang mga ito, makakakuha tayo ng marami puntos. Napahawak si Dustin sa kanyang baba habang gumagawa ng plano para wakasan ang 6. Mga babae. Haha. Ang mga lalaking ito ay nakakuha ng maraming puntos. Iyan din ay magiging atin. Ikaw.
Mas mabuting tamasahin ang mga huling sandali ng iyong buhay habang kaya mo pa. Napangisi si Lisa sa loob-loob. Napatitig siya kay Dustin. Nang aakit sa kanya. Parehong nagpapanggap sina Dustin at Lisa na may gusto sa isa't isa. Noong gusto nilang patayin ang isa't isa. Nga pala, nasaan si Clarence? Hindi mo ba siya nahanap? Magiging mahusay kung makuha natin siya. Nabanggit ni Maggie out of the blue. Bernie, mayroon pang 4 na katamtamang grado na mga Diyos na banal. Mayroon lamang 3 medium grade na banal na Diyos. Walang mga palatandaan ng Clarence sa lahat ng dako. Sige, Clarence. Nagdilim ang kanyang mga mata puno ng puot at dalamhati. Nakilala ko. Isang koponan hindi masyadong. Siya. Namatay 3. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sasabihin mo lang. Clarence. Wala na si Clarence. Nauutol na sabi ni Maggie. Nabigla habang siya ay nasa estado ng pagtanggi. Mga Diyos, ay nakulong sa Fallen Divine Valley na ito ng matagal. Nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan. Itinuring nila ang isa't isa bilang kanila. Shock. Isa sa kanila. Para marinig iyon. Anong nangyari? Nakaramdam siya ng kalungkutan gaya ng iba sa kanila. Malumanay. Bukod dito, naging napakabuti niya kay Dustin at tinatrato siya bilang kanyang Otis. Namatay ba siya sa away? Alamin kung sino ang pumatay sa kanya. Maipaghiganti natin siya minsan. Pagkatapos niyang kumalma, hindi makapaghiganti sa kanyang kamatayan. Putol ni Bernie. Kanyang ulo. Pinangunahan ng 20 lalaki sa kanyang pagtatapon. At sila, 4 na koponan. Ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang trabaho. Naghahanap sila ng mga target. Naka-set up, days ago. Inatake kami ng squad ni Alston. Mayroong higit sa 30 sa kanila, at labanan, upang masakop ang aming pag-urong. Clarence, isang lalaki ang pugutan ng ulo. Off. Nakaramdam siya ng inis at galit. Ito ang kasalanan ni Alston. Si Maggie ay kinuha ng mahusay. Pag-alagala, narinig nila na ang pangkat na pinamumunuan ni Alston ay isa sa ang pinakamakapangyarihang mga koponan. Ang kanyang koponan ay binubuo. Bilang ako. Para doon. Buo na ang atensyon niya ngayon. Dustin. Malungkot at magalit. Napuno ang kanyang mga mata. Ng araw. Ito pa rin. Isang malupit na katotohanan. Ngunit kailangan mong mabuhay kasama ito. Sana hindi mo kunin. Personal at matupok sa tuldok. Sa kabila noon. Kaibigan ko siya. Nagagalit ako. Gagawin ko pa rin. Ipaghiganti mo siya kahit anong mangyari. Walang pakialam na sagot ni Dustin. Natigilan si Lisa. Inis. Ipinakita niya ang isang pahiwatig sa kanya. Tunay na sarili. May hindi mahahalatang mali siya na dumaan sa kanya. Mata. Pero agad niyang binawi. At nagkunwari siyang ngumiti. Matamis para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Dustin. Tapat at matuwid kang tao. Ngunit, maraming mahuhusay na subordinate si Alston sa ilalim ng kanyang utos. Isa pa, nabalitaan kong nakakuha siya ng mahigit 10,000 puntos. At nipino pa niya ang isang napakalakas na magulong mahika. Kayamanan. Kaya hindi madaling ipaghiganti ang iyong kaibigan. Sa tingin ko, masarap mag-isip 2 beses tungkol sa plano mo. Pagpapakalma niya. Alam ni Dustin na sinusubukan siyang akitin ni Lisa sa isang bitag sa huli. Hampasin sila. Tama ka. May plano ka ba sa isip mo? Tanong ni Dustin. I'll be honest with you. Dustin. I am planning to take Otis to a gulo. Magic kayamanan. Kung nakuha niya ang kayamanan na ito at matagumpay na pinino ito. Ang kanyang pakikipaglaban. Kapansin-pansing tataas ang mga kasanayan. At ang pangkalahatang lakas ng aming koponan ay bubuti rin kasama nito. Sa panahong iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong maghaiganti kay Alston at sa kanya. Pangkat, alok ni Lisa matapos magmuni-muni saglit. She has a good point. Dustin, let's set off now. If people from other, nauna sa amin ang mga team. Makukuha nila ang magulong magic na iyon. Kayamanan.
Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Pumayag naman si Otis. Ang asong ito ay napakatigas na maipasok tayo sa isang bitag para magawa niya. Ibaba mo kami. Siya ay tulad ng isang sakit sa asno. Kahit na si Dustin ay mukhang kalmado sa ibabaw. Siya ay galit at nangangati na tapusin si Lisa. Isang magulong magic treasure. Ngayong naitakda na nila ang kanilang plano na lokohin tayo. Sa isang magulong magic treasure. Marahil ay maaari kong gamitin ang parehong paraan upang hawakan siya at ang kanyang koponan. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Dustin. Okay. Ito na. Nagdesisyon si Dustin. Master Otis, naniniwala ka ba sa akin? Bigla niyang tanong kay Otis through his spiritual sense. Ano? Anong pinagsasabi mo? Dustin, syempre may tiwala ako sa'yo. Kung hindi dahil sa iyo, nakulong pa rin ako sa bundok at hindi magkakaroon ng pagkakataon na makapunta dito. Pare, ano ito? Teka, may hinala ka ba kay Lise? Sumagot si Otis sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Tama. Itong 6 na babae ay mga especially iya talaga na pinadala ng iba. Malaking koponan. At nilayo nilang akitin ka at ang iyong koponan sa isang bitag kaya. Kaya nilang patayin kayong lahat. Master Otis, simula ngayon, kakailanganin kitang magtrabaho sa akin. Haharapin ko ito. Nakaisip ako ng isang plano. Ngunit ito ay dapat manatili. Sa pagitan mo at ako. Hahabulin ko sila at ang buong team nila. Okay. Sa ngayon, ikaw lang, ako, at si Master Magi ang nakakaalam nito. Huwag mong hayaang malaman pa ito ng iba. Nakipag-usap si Dustin kay Otis sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ikaw ay maparaan, matalino, at marami ka ring trump card. Nasa iyo ang aking suporta. At itatago ko ito sa iba pansamantala. Pumayag naman si Otis. Dahil palihim silang nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Hindi sila nagpakita ng anumang emosyon upang pigilan ang iba. Pag-alam, ipinagpatuloy ni Otis ang kanilang pag-uusap sa iba upang maiwasan ang pagiging pinaghihinalaan. Haha, ano sa tingin mo ang mungkahi ni Lisa? Dustin, alam kong nasa banal na kaharian ka pa rin. Ngunit palagi kang matalino. I think you do well. So I'm appointing you as the counselor for our pangkat. Kailangan mong ipahayag ang iyong mga opinyon sa mga pangunahing bagay sa koponan. Lahat, tama ba? Sa pagsali mo sa amin. Naniniwala ako na magiging maayos ang lahat at magiging tayo. Kayang kunin ang tagumpay. Deklara ni Otis. Malakas ang boses niya at puno ng kumpiyansa. Well, ang anunsyo ni Otis ay nagulat sa lahat ng mga miyembro ng koponan. Wow! Hinayaan niya si Dustin na magkaroon ng huling tawag. Naisip nila sa kanilang sarili. Tapos sinira, Otis, may tiwala ako sa iyo. Upang aminin na ikaw ay narito kung ito. Hindi ako makasang-ayon sa kanya. Ay kaibigan din ni Otis. Kahit papaano ay naramdaman nila na nakakita sila ng isang beacon. Lahat sila ay may naramdaman. Na maaari silang umasa sa kanya at walang dapat ipag-alala. Basta siya. Lahat sila ay mas matanda at mas may karanasan kaysa kay Dustin at iyon ang kanilang cultivation base ay mas mataas kaysa sa kanya. Hinawakan siya sa ganoon. Bilang bahagi ng pangkat, magagawa nila. Ay noong pinangunahan sila ni Dustin palabas ng mga lupain ng kamatayan kasama ang kanyang ang 5 pang babae. Hindi maintindihan kung bakit si Otis at ang kanyang mga kaibigan mag-iisip kaya mataas ng pangkat ni Austin. 1 dosina lang. Mga kaibigan, may 10 miyembro si Otis. Mga miyembro ng koponan ngayon. May mga pagdududa ang mga Diyos. Sila, Otis, flattered ako kung iisipin mo ako. Masyadong bata. Natatakot ako na hindi ako kwalipikado para sa trabaho. Pagtanggi ni Dustin. Nahuli din ni. Tinanggihan ni Dustin ang alok. Sa Dustin lang. Maniwala. Tugon niya. Well, kayong lahat. Walang magawa si Dustin kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Tinanggap ang alok.
Siya ngayon ay nasa. Ibinaling ang kanyang ulo sa. Sure ka na meron talaga? Tanong ni Dustin. Kaagad. Oo. Ako. Pasukan. Gayunpaman. Nang papasok na ang aming team leader sa kapwa nagdusa ng husto. Huwag tayo mag-aksaya ng oras dito. Bilasan mo at kunin mo ang magulong mahika. Kayamanan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka mahanap ito ng ibang tao. Ano mang mas mahaba at mag-aksaya ng mas maraming oras sa nakita ko, nagkunwaring nag-iisip ng mabuti. Hindi ito maganda. Ginawa ang brat na ito. Hindi mapakali si Lisa habang nakatitig kay Dustin. At the same time, medyo naguguluhan din siya. May hindi tama. Dito. Paano niya nagawang dalhin ang napakaraming katamtamang antas ng mga Diyos na Diyos? Igalang mo siya ng ganyan. Sinubukan ni Lisa na takpan ang kanyang pagkabalisa at sinabi, Dustin, ano ka ba? Nag-aalala tungkol sa, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang magulong mahika na ito? Ang kayamanan ay para sa isang pangkat. The moment we get our hands on it, ang lakas ng buong team ay lubos na mapabuti. Kaya, ano pang hinihintay mo? Minabuti nating magmadali at kunin iyon. Kayamanan. Nang matapos magsalita si Lisa, lumapit siya kay Dustin kasama ang 5 kanyang mga kaibigan. Pinalibutan at pinagmamasdan siya ng mga ito habang ang kanilang matamis na bango. Napuno ang kanyang ilong. Saglit na parang may nakita si Dustin. Nakita niya ang mga ito. Ang mga kaakit-akit na babae ay sumasayaw sa paligid upang akitin siya. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang ilang kapangyarihan sa batas ay ginagamit din sa kanya. Wow! Napakalakas ng enchantment skill. Pahayag ni Dustin nang mawala siya sa kanyang mga ilusyon. Si Aubrey, ang pinuno ng pangkat ni Lisa, ay nagturo sa kanilang 6 na mga kasanayang ito. Ngayon na sinusubukan nilang kunin si Dustin na hanapin ang magulong mahika. Kayamanan na wala man lang. Ginamit nila ang kakayahan sa kanya. Gayunpaman, hindi ito gumana sa kanya dahil ang lahat ng enerhiya na ginawa nila mula sa ang enchantment skill na pumasok sa soul sea niya ay kinain. Sa pamamagitan ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon. Tama ka, Lisa. Malaki ang kahulugan ng magulong magic treasure sa isang team. Maglalaro ito ng isang mahalagang papel sa pagkuha ng tagumpay. At dahil mabuti kang tao, may sasabihin akong sikreto. Sa kuwebang iyon na binanggit mo, isa lang ang nakatagong magulong mahika. Kayamanan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na alam ko ang isang lugar kung saan mahahanap natin hindi lamang isa, ngunit 3 magulong magic treasures. Nagkunwaring kinukulam si Dustin kaya nang magsalita siya ay sumulyap siya. Ang 6 na babae ay masungit paminsan-minsan. Ano? Seryoso ka ba? May alam ka ba talagang lugar kung saan tayo makakakuha ng 3 magulong magic? Kayamanan. Nagulat ang lahat sa paligid nila sa ginawa ni Dustin. Isiniwalat, maliban kay Otis at Maggie. Alam nilang dalawa na panluloko lang iyon at ang totoong intensyon ni Dustin ay humarap kay Lisa at sa kanyang mga kaibigan. Dustin, nagsasabi ka ba ng totoo? Mayroon ba talagang 3 magulong magic treasures? Upang suportahan ang mga salita ni Dustin. Nagkunwari si Otis na nagsuot ng A. Nagulat at gulat na ekspresyon at naging mabigat ang kanyang hininga. Dustin, hindi ka panipaniwala. 3 magulong magic treasures. Ikaw ba, sigurado? Hindi ka naman nagbibiro lang di ba? Ang galing. Yung iba naman na hindi alam ang totoo. Namula ang mukha. Dahil sa excitement, tuwang-tuwa sila kaya hindi sila makapagsalita ng A. Kumpletong pangungusap. Samantalang si Lisa at ang 5 niyang kasama. Nagningning ang mga mata habang nakatitig. Dustin. Masyado silang nasa sabik at kinakapos ang kanilang mga dibdib. Tumaas baba ng husto. Haha. Sa tingin mo magsisinungaling ako sayo. Nakangiti at commendat na sabi ni Dustin. Hindi. Sa tingin ko hindi mo gagawin. Nagtitiwala ako sayo. Sa aking pag-unawa sa iyo at sa ating pagkakaibigan. Dustin. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Haha. Ang galing. Kung makukuha natin lahat ng 3 magulong magic treasures,
Ang lakas natin bilang isang team ay tataas ng husto. Hindi natin kailangang mabuhay sa takot tulad ng ginagawa natin ngayon. Humagalpak ng tawa si Otis. Siyempre, lahat ng iyon ay isang gawa bilang suporta kay Dustin. So, sa tingin mo ba dapat tayong pumunta sa lugar na binanggit ni Lisa para makuha ang magulong magic treasure na iyon? O sa lugar na una kong kilala at kumuha ng tatlo, magkaiba? Kunwaring tanong ni Dustin. Well, tila seryosong pinag-isipan ito ni Otis. Tatlong magulong magic treasures. Sa oras na ito, nakikipag-eye contact si Lisa sa kanyang 5 kasama. Nanlaki ang mata ng 6 na babae. Mga ate, hindi ko inaasahan na malalaman ng lalaking ito ang kinaroroonan ng tatlo magulong magic treasures. Well, tila kailangan baguhin ang aming plano. Ito ay pare-parehong mahalaga. Humanap ng paraan para ipaalam kaagad kay Aubrey. Dapat nating makuha ang tatlong magulong magic treasure bago ang iba. Ginagawa. Kung makukuha ng aming koponan ang tatlo, ang aming lakas ay lubos. Pagbutihin. At posibleng maging isa tayo sa pinakamalakas. Mga koponan. Nagpadala ng mensahe si Lisa sa 5 babaeng kasama niya bilang isang undisguised. Sumili ang kasakiman sa kanyang mga mata. She was so excited that even her. Nanginginig ang puso sa loob. Tama iyan. Tatlong magulong magic treasure sa isang lugar. Hindi natin sila mapapalampas. 5 kasama na lahat ay sumang-ayon kay Lisa. Kung ano siya, para makasama sila. Tanong ng mga kasama niya. Nakakagawa ang sinabi mo. Para malaman. Magkasama at gumamit ng mga kasanayan sa enchantment para makuha ang katotohanan. Sa banal, mungkahi ni Lisa ay enchanted sa pamamagitan ng aming mga kasanayan. Siya ay magsasabi. Ang 5 pa ay sumang-ayon. Gumalaw ang 6 na babae at tahimik na lumapit kay Dustin. Sila, ipinakita ang kanilang mga kasanayan sa enchantment ng sabay-sabay at nabuo. Pakiramdam ni Dustin ay nasa gitna siya ng walang katapusang karagatan. Tila mga boses, nagpapasaya sa mga tao at kulay rosas na damit. Matikas na naglakad patungo kay Dustin mula. Halos hindi makaalis. Ginamit ang kasanayan sa enchantment. Ngunit din, maliliit na makukulay na pollen bits na lumulutang patungo sa kanya. Ganyan ang droga. Para lamang sa isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos na labanan ang ganoon. Nagulat si Dustin. At espiritual na dragon. Lahat ng enerhiya na naglalayong gawin siyang isang ilusyon. Pinananatiling malinaw ang kanyang ulo. Parang nablangko ang mata niya at tulala. Yung mukha niya, nagpakita ng napakapurol na ekspresyon. Nagnakaw siya ng tingin sa mga katawan ng 6 na babaeng katulad nila ay biglang natulala na hindi niya magawa. Umiwas pa ng tingin. Siya ay nakakuha ng kakulangan ng natuyo na. Nagsimula siyang lumunok ng malakas. Tila ganap. Ikaw. Wow. Ikaw ay. Nakailang hakbang si Dustin patungo kay Lisa at hinihingal na tinitigan siya. Dustin. Nakasimangot at medyo nataranta. Akala niya kilala niya si Dustin. Mabuti. At na siya ay hindi isang bastos at vulgar na tao. Hindi niya kaya. Alamin kung bakit. Sinusubukan mo. Ay naging ganap na nasa ilalim ng kontrol ng kanilang mga kasanayan sa pang-akit. Totoo ang tatlong magulong magic treasure na binanggit mo. Ang mga mapang akit na mata ay patuloy na nakatuon kay Dustin. Pinalalim ang impluensya ng kasanayan sa paglalandi. Hinding-hindi magsisinungaling. Tatlong magulong magic treasures ang totoo. Umiiral nga sila, nung dumaan kami ni Master Magi sa isang bangin. Kami, aksidenteng natagpuan ang tatlong magulong magic treasures dahil sinubukan namin. Upang maiwasan ang isa pang koponan na sinusubukang pumasa. 200 o 300. Tatlong magulong magic treasure na kasama namin. Pero alam din namin na kahit ano, magulong magic kayamanan ay magkakaroon ng ilang magulong. Hindi nito mapigilan ang paglabas ng enerhiya. Enerhiya, madali tayong maging target ng mga pag-atake mula sa array flag kasama niya. Nakatayo sila sa bangin para itago ang tatlo. Magulong magic kayamanan mula sa view. Have enough points and we are ready. That's the time.
Pwede ba akong magsinungaling sa'yo? Kung gusto mo, isasama kita sa akin at kunin ang 3. Napakaganda mo. Gusto na kita. Lumapit ka at hayaan mo. Sinabi iyon. Si Dustin ay nagpanggap na nahuhumaling at napukaw. Totoo iyon. Ang taong ito ay lubos na nahuhumaling sa aming mga kasanayan sa enchantment. Ngayon siya ay puno ng pagnanasa. Imposibleng magsinungaling siya sa akin. Mayroon talagang 3 magulong magic treasures. Wow! Tayo ay magiging lubhang makapangyarihan. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, napuno ng pananabik si Lisa at nahihilo. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili, na may banayad at mabait. Ekspresyon ng mukha niya. Well, Dustin, nangako ka na ibibigay mo sa akin ang 3 magulong magic. Kayamanan. Agad na sabi ni Lisa. Pinasadahan ng mapang-akit na tingin si Dustin. Pinalo siya. Humahampas sa kanya. Sige. Naniniwala ako sa iyo at susundin kita. Humakbang muli si Dustin patungo kay Lisa at napakapit sa katawan nito. Haha, napakabait mong bata. Tinakpan ni Lisa ang bibig at tumawa. Ligtas niyang naiwasan si A. Halik. Alam niyang magiging madali ang lahat basta pumayag si Dustin. Ngayon pa lang, malinaw na ipinahayag ni Otis na ibibigay niya ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa koponan kay Dustin. Otis, nakapagdesisyon na ako. Makinig kang mabuti. Babalik ang 5 kapatid kong babae at kukunin ang magulong magic treasure. Sila, malalaman kung may nakaligtas sa dati nating team. Kung may mga nakaligtas, ang 5 kapatid kong babae ay sasali sa iyong pangkat. Kasama ang magulong magic treasure at ang mga natitirang miyembro. Ako naman, sasama ako sa inyo ni Dustin. Para makuha natin yung 3 magulong magic treasures. Ano sa tingin mo? Otis. Lumingon si Lisa kay Otis at sinabing, well, bahala na si Dustin. Dahil pumayag na siya, syempre kaya mo. Tumango si Otis. Okay, great. Tara na. Tuwang-tuwa si Lisa. Akala niya napakatalino niya. Lumingon siya, ang maliit na pangkat na ito sa paligid gamit ang kanyang maliit na daliri. Pagkatapos ng diskusyon, sabay na umalis ang 5 kasama niyang babae at nagpunta sa kuweba upang kunin ang magulong magic treasure at hanapin ang mga miyembro ng koponan na maaaring buhay pa. Pinangunahan ni Dustin ang koponan sa ibang direksyon. Ikaw brat, kapag nakuha ko na ang 3 magulong magic treasures, ikaw, malalaman kung gaano ako kalakas. Buong pagmamalaking naisip ni Lisa habang nakatingin kay Dustin. Bitch, pagsisisihan mo ito. Natawa si Dustin sa kanyang puso at binigyan ng mapaglarong kindat si Lisa. Pareho silang may sariling lihim na motibo. Kasunod ng pangunguna ni Dustin, nagmamadaling pinasulong ni Otis ang kanyang grupo. Dustin, saan tayo pupunta? Makalipas ang halos 1 oras. Sa wakas ay hindi napigilan ni Otis na magtanong. Sinisigurado na, ipadala ang kanyang mensahe sa telepathically para walang makarinig. Kanilang pag-uusap, kahit pilit niyang supilan ay hindi niya magawa. Para pigilan pa ang kanyang pag-uusisa, maghahanap tayo ng isang mapanganib na lugar at mag-set up ng ilang array sa paligid nito upang mapatay natin ang ating mga kaaway. Agad namang sumagot si Dustin. Dustin, you can be honest with me. What's wrong with Lisa? Tanong ni Otis na palihim na lumilingon sa paligid kahit alam niya walang makakarinig sa kanila. Bago sila umalis, hindi na nagawang sabihin ni Dustin sa kanya ang tungkol kay Lisa. Pagkakakilanlan, ngayon bilang tugon sa tanong. Mabilis niyang ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Sabihin ang background ni Otis Lisa at ang mga detalye ng kanyang masasamang plano. Ano? Nakakapuot na asong babae. Sinubukan pa niyang maglagay ng bitag para manghuli. Pababa ng team ko. Dustin, napakaswerte kung dumating ka sa tamang oras. Bumagsak na sana ako ng tuluyan. Para sa bitag niya kung hindi. Hindi man sila ganoon kalapit. Kaya pa rin ni Dustin. Marinig ang galit na pudgiling ng mga ngipin ni Otis habang namumutla matapos malaman ang tungkol. Ang balak ni Lisa. So, anong plano mo?
Gusto mo bang akitin ang pangkat na iyon ng higit sa 50 tao dito at labanan sila? Mayroon kaming masyadong kaunting mga tao sa aming panig. Malayo tayo sa pagiging kanila. Laban. Isinantibi ni Otis ang kanyang galit sa ngayon at nagsimulang mag-alala tungkol kay Dustin. Magplano sa halip. Wala pa akong specific na plano para harapin sila. For now, let's move. Pasulong at humanap ng isang mapanganib na lugar. Pagkatapos nito, lalaban tayo sa lahat ng ating. Baka kapag nakilala natin sila. Kung manalo tayo, maganda iyon. Kung hindi natin kaya, tumakbo kami. Maaari akong mag-set up ng higit pang mga array. Hindi ito dapat maging problema. Subukan natin. Masungit na mungkahi ni Dustin. Sige, dahil halos na plano mo na ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking suporta. At magtiwala ka. Tumango si Otis bilang pagsang-ayon. Hindi siya naging isang banal na Diyos sa pamamagitan ng pagiging takot mag-take ng risk. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sila sa isang angkop na lugar. Oo, may napakadelikadong lupain sa unahan. Iyan ang eksaktong uri ng lugar na kailangan natin. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Dustin at nagliwanag ang buong mukha niya. Tinitigan niya ang bulubundukin sa harap niya. Nakakatuwang sorpresa. Pinupuno ang kanyang dibdib. Bilisan mo. Malapit na tayo. Iba pa, mahigpit na lumaban sa isa't isa. Tama ang narinig mo. Hindi ito nakabawas sa pagiging patas. Siguradong hindi kami nagkamali ng narinig. Obsessed sa amin at tinanong siya ni Lisa ng personal. Ito ay sabik na sagot ng babae. Magulong magic treasures. Ito ay perpekto. Ako'y pinagpala sa lahat ng tatlong kayamanan. Ang aking lakas sa pakikipaglaban ay dumating ang oras na iyon. Hindi ko na kailangang matakot. Ang daan. Bilisan natin kumuha. Mga miyembro ng maliit na pangkat na iyon na nakikita. Para mas marami tayong makuha. Ay halos mag-vibrate sa mag-alala. Aubrey. Nag-iwan ng marka si Lisa. Kailangan lang nating sumunod. Ang mga marka na iyon at pagkatapos ay makikita natin ang mga ito. Hinding-hindi nila magagawa. Masayang tugon ng babae na may pagmamalaki. Napakatalino ang ginawa ninyo. Ang gusto ko. Mag-show shower ako. Ang daan. Tayo. Utos ng pinuno na may kaway ng salamat, Aubrey. Mas maganda pa sila. Bilang isa, mabilis silang nanguna at nagmamadaling pumunta kung saan papunta si Dustin at ang grupo niya. Makalipas ang araw. Aubrey, nakarating na tayo. 5 magagandang babae ang nadulas. Andito na kami sa wakas. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Small team in one go. Lahat ng tatlong magulo. Pilit na ngumiti si Aubrey. Mahigit 50 miyembro ang sumugod. Lumingon dito at doon. Ilang sandali pa, wala silang nakita sa kabila ng paghahanap sa lahat ng kanilang. Baka, na nakarating na tayo. Para tingnan ang 5 magagandang babae. Ano? Sa mensahe ni Lisa, dapat sila. Pero, nasaan sila? Lumiko dito at doon. Umalis si Lisa. Nakaturo ito. Pasiga ng isa sa mga babae. Ito, boses ng iba. Isa labas. Ginawa rin ni Lisa ang markang ito. Nakaturo ito sa sigaw ng babae. Ilang sandali pa. Nakatitig lang silang tatlo sa isa't isa. Nanatili pa rin ang aura niya. Kinalalagyan ng 3 magulong magic treasure at inakay si Lisa. Inalok siya ng mga babae. Mukha darkened at isang komplikado. 12 tao lang ang grupong iyon. Di ba? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya ng tanong sa mga babae. Oo, 12 lang sila. Bilang isa, nagmamadaling tumango ang 5 magagandang babae. Well, hahatiin tayo sa 3 grupo at susulong sa 3 ito. Mga direksyon. Hahanapin natin ng husto ang bawat sulok. Inihayag ni Aubrey, na nagpasya na ito ang pinakamahusay na kurso pagkatapos ng maingat. Pinag-iisipan ito. Pagkatapos, mabilis niyang hinati ang kanyang koponan sa 3 mas maliliit na grupo. Bawat isa ay may 18 miyembro. Siya mismo ang namuno sa isang grupo. At ang iba pang 2 koponan ay pinamunuan ng 2.
Makapangyarihang medium grade na mga banal na Diyos. Tandaan mo, huwag kang masyadong lumayo. Kung hindi natin sila mahanap sa loob ng 30 milya mula rito. Bumalik at magtipon. Dito, nagsalubong ang mga kilay ni Aubrey habang maingat na binalaan ang mga ito. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan namin. Parehong mabilis na tumango ang mga pinuno ng dalawa pang grupo bilang pagsang-ayon. Sabay-sabay na gumalaw. Umalis ang 3 grupo para maghanap sa 3 direksyon. Sa isang malayong taluktok ng bundok. 2 figure ang nagtago sa loob ng isang masukal na kagubatan. Ang isa sa kanila ay si Dustin. At ang isa ay si Otis. Haha, lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang bawat grupo ay tila may 18 tao. Sa tulong ng ang mga arrays, dapat nating harapin ang mga ito. Isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Dustin habang pinag-aaralang mabuti ang sitwasyon. Dustin, you did a good job. This is a genius idea. Pinaghiwalay mo sila, para haharapin natin sila isa-isa. Kahit hindi tayo manalo, makakatakas pa rin tayo. Pinaulanan siya ni Otis ng matataas na papuri habang may suot na malumanay ng ngiti. Gamit ang isang alon ng kamay ni Dustin. Bumangon ang mga alon ng dilaw na earth energy. Sa lupa at binalot silang dalawa na parang fog covering. Ang langit, makalipas ang ilang sandali, walang iniwang bato ang grupong nakatalagang maghanap sa kanluran. Hindi nakatalikod. Biglang bumungad sa kanilang mga mata ang isang malaking kagubatan ng kawayan. Malakas. Umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang mga kaluskos ng mga dahon habang umiindayog ang mga punong kawayan. Sa simoy ng hangin. Hoy, Darnell! Tingnan mo, iniwan ni Lisa ang markang ito. Itinuro nito ang kagubatan ng kawayan sa unahan. Talaga bang nasa kagubatan ang 3 magulong magic treasures? Isang sigaw ng pagkagulat ang naiwan sa isa sa mga magagandang babae. Siya ay tumatawag sa pinuno ng pangkat na nakatalaga sa kanluran. Malakas na lalaki na may mabangis na mukha at may dalang machete sa kanyang likod. Ang pangalan ay Darnell. Pumasok tayo sa loob at tingnan natin. Kaway ng kamay. Pinangunahan niya ang grupo papasok sa kagubatan ng kawayan. Si Darnell at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa kagubatan ng kawayan na parang ihip ng hangin. Ang kagubatan ng kawayan ay sakop ng isang malawak na lugar. Hindi tulad ng ibang kagubatan ng kawayan saan man. Ang mga kawayan dito ay ganoon. Makapal na kakailanganin ng isang ganap na nasa hustong gulang upang palibutan ang bolt kasama ng kanyang mga armas, sa ganoong uri ng lapad. Ang mga kawayan ay tumataas sa hangin. Mas mataas, kaysa sa mga puno, sa tuwing umiihip ang malakas na hangin at dadaan sa kagubatan. Sila ay magpapakawala ng isang malakas at nakakatakot na ingay. Sa lalim ng kagubatan. Naglibot-libot ang pangkat ngunit wala namang nakuha. Ilang sandali pa, nagsimulang magpanik ang mga tauhan ni Darnell. Paikot-ikot na sila at parang sila nga. Babalik sa parehong lugar. This is not good. Darnell, I think we are lost. Ang kagubatan ng kawayan na ito ay parang isang higanting maze. Nahihilo ako. Damn it. Oo, may mali talaga. Hindi ko masabi kung saang direksyon. Sa tamang paraan. Alinman. Sabi ni Darnell nang maging alerto siya. Pabalik-balik ang kanyang mga mata para tingnan kung may panganib. Nakatago sa likod ng makakapal na tangkay ng kawayan. Maya-maya lang ay may dumagundong na tunog na sinundan ng malakas na pagyanig. Sa paligid nila, ang mga makakapal na kawayan ay bumaril at bumangon mula sa lupa. Halos hindi na nila naabot ang buong paglaki nang sila ay naging matalim. Mga gintong araw, na dumarating sa pangkat mula sa lahat ng direksyon at sa A. Nakakatakot na bilis, kasabay nito, bumulwak ang malaking halaga ng dilaw na earth energy. Mula sa lupa tulad ng maalikabok na ulap ng usok. Pagkatapos ay bumuo ito ng napakalaking dilaw na hala. Bumaril at lumipad patungo sa Darnell. At ang kanyang mga tauhan. Tingnan mo, sigaw ni Darnell sa kanyang team. Nang malapit nang mapunta sa kanya ang isa sa mga hala, inihampas niya ang machete, 1/3. Sa tamang panahon,
Ipinapadala ang dilaw na hala na humahampas sa tapat. Direksyon. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ay kumilos din at gumawa ng isang defensive paninindigan na bumubuo ng isang bilog na nakaharap palabas upang protektahan ang bawat isa. Dustin, mukhang napakalakas ng Geomancy Arena na setup mo. Gulat na sabi ni Otis habang nagtatago sila ni Dustin sa isang safe distansya kung saan maaari nilang panoorin ang buong eksena. Ang kagubatan ng kawayan na ito ay may mga elemento ng metal sa kalikasan. Ginawa ko ang metal trapping array para magamit ko ang metal attribute na Earth Energy. Ibagsak ang mga kalaban. Sa madaling salita, ginawa kong lupain ng kamatayan ang kagubatan. Ito ay hindi gaanong mapanganib kaysa sa natural na lupain ng kamatayan. Ngunit, maaari itong makagambala sa pangkat na ito ng ilang sandali at panatilihin silang abala. Sige, Master Otis, oras na para kumilos at puksain sila. Paliwanag ni Dustin. Okay, magsimula na tayo. Tumango si Otis bilang pagsang-ayon. Whoosh! Sa isang iglap, nawala si Dustin sa hangin. Ang galing iyan ay mahusay. Namangha kay Dustin. Halika na, kailangan na nating makaalis. Kay Aubrey at humingi, upang labanan ang umaataking mga kawayan at kulungan habang sinusubukan niyang pangunahan ang kanyang. Umalangaw-ngaw ang malakas na tawa. Mga tanga, hindi mo ako matatakasan. Hey, hell are you? Gulat na sigaw ng isa sa mga miyembro ng team. Chill run down his spine dahil tumunog din ang pinanggalingan ng boses. Malapit sa kanya, halos sa kanya, lumiko, matalas na espada. Panay ang pagtama ng mga ilaw sa likod niya. Reaksyon. Isang higanteng gininto ang kamao ang lumitaw ng wala sa oras at tumama sa kanya. Magkaroon ng pagkakataon na makita kung sino ang kanyang umaatake. Si Dustin ay marami, sa hindi mabilang na takot. Pagkabigla at kakila-kilabot. Ang medium grade na banal na Diyos. Kahit na tila pininturahan. Inilabas ni Dustin ang Peerless Lightness skill. Muling naglaho. Sumunod na segundo. Sumulpot si Dustin sa likod ng isa pang miyembro ng Darnells. Pangkat, mga uri ng pag-atake sa miyembro na iyon. Ang aura ng espada, 12 ng lupa, mga dragon, at 7 Diyos na inilunsad sa katawan ni Dustin. Napuno ang espasyo kung saan nakatayo ang miyembro ng pangkat. Kanya, ang lalaki ay nakulong sa metal trapping array na abala sa pakikipaglaban. Sa labas ng, tumingin kay Dustin, isa pang medium grade na banal. Mahusay pagdating sa pag-maximize ng kanyang oras. Nalaman ni Darnell at ng kanyang mga tauhan na ang batang magsasaka ay natapos na. Dalawa, ano ka ba, brat? How dare you lay hand on? Sinaman niya ng tingin. Teka, ikaw, Dustin Lin. Sinundan siya ni Lisa para kunin. Tulad natin. Gulat na bulalas nang makilala niya si Dustin. Na nakaturo. Isa sa 6 na babae na sumali kay Otis. Siya ay nasa. Ang totoo. O papatayin ko. Itingal habang pumutok ng parang punyal. Tama. Nilero ka na. Ipapadala ko sa iyo. Sabi niya habang tinatapakan niya ang lupa. Muling bumulwak ang Earth Energy. Ang Earth Energy ay bumuo ng mga dilaw na hala na kumari pa sa Darnell at sa kanya. Ang mga kulungan. Gagawin nito. Brat. Nililigawan mo si kamatayan. Naiirite kay Dustin. Ay ang unang pagkakataon na siya ay nag-cross ang landas sa isang magsasaka sa Divine Realm na naglakas loob na kumilos ng ganito sa harap niya. Hahampasin sana si Dustin. Bumaba si Otis mula sa langit, na may dalang broadsword in arma sa Darnell bago pa man lumapag. Kasabay nito, isa-isang lumabas ang mga makapangyarihang figure. Sinalakay ang mga miyembro ng pangkat ni Darnell. Ang pangkat ay binubuo ng 18 miyembro. Nakaalis na si Dustin. 2, 16 na lang ang natitira. Ang team naman ni Otis ay may 12 kasama si Dustin. Obvious naman. Mas marami sila. Gayunpaman, ang metal trapping array na itinakda ni Dustin ay nakatarget lamang Darnell at ang kanyang mga tauhan. Hindi naman naapektuhan ang team ni Otis dito. Malalim sa kagubatan ng kawayan. Dinaig ng mga gintong palaso si Darnell at
kanyang mga nasasakupan. Samantala, kinailangan nilang harapin ang napakalaking dilaw. Mga kulungan. Bukod, isang malaking halaga ng malakas na earth energy ang nabuong makapal. Maulap na lumulutang na tumatakip sa mga kawayan sa kanilang paligid. Si Darnell at ang kanyang mga tauhan ay naliligaw at hindi masabi ang tamang direksyon. Si Otis at ang kanyang mga kasama ang may kapangyarihan sa kapaligirang ito. You set up us. Ikaw bastard. You are beyond evil. Nasaan si Lise? Ipakita mo siya sa amin. Sigaw ng kaakit-akit na babae habang nakatutok ang daliri kay Dustin. Whoosh! Biglang tumayo si Dustin sa harapan niya. Mabilis ang galaw niya kaya hindi na nag-react ang babae. Malapit mo nang makilala ang asong iyon. Walang kibol na sabi ni Dustin. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Pinunit ng mahigit 10 malalaking dragon sa lupa. Nagmamadaling lumabas at sinunggaban ang kaakit-akit na babae. Pagkatapos ay sumugod siya sa babae. At pinakawalan ang buong lakas. Kanya, Darnell, tulungan mo ako. Sigaw ng babae sa sobrang takot. Namulat siya na hindi niya kayang saktan si Dustin. Pinakamaliit. Masyadong advanced ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at mahiwaga. Naiwasan ni Dustin ang lahat ng kanyang pag-atake nang hindi man lang sinusubukan. Pero nahirapan siyang iwasan ang mga simpleng galaw ni Dustin. Ilang galaw lang. Sinuntok siya ni Dustin sa mukha. Nabinabash. Ulo at dinurog ang ilan sa mga buto na nagpoprotekta sa kanyang mga mata. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, muli siyang naghagis ng 3 suntok na pag-atake. Sa babae. Nabigo itong iwasan ng babae at kinuha ang 3. Lukot ang mukha niya na hindi na ito makapagpakita ng kahit anong ekspresyon. Boy, you are so cruel. How could you be so merciless to a lady? Naghihisteryosong sigaw ng sexing babae sa sobrang sakit. Nilamon siya. Ang kanyang mga salita ay nagiging mas mahirap na maunawaan habang ang dugo ay nagsimulang magpool sa kanyang bibig. Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi. Sumabog ang kanyang maselang katawan. Ang lahat ng kanyang mga puntos at mahiwagang kayamanan ay automatikong inilipat sa kay Dustin. You give yourself too much credit. Bakit ako magpapakita ng awa sa iyo? Ngumisi si Dustin. Walang awa sa mga mata. Whoosh! Nawala siya nang bumagsak ang babae sa walang buhay na buntan. Si Dustin ay lumipat at nagpakita sa likod ng isa pang kaaway. Ang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay mahusay na konektado. At ang walang katapusan. Sumisikat ang magulong enerhiya at nakatutok sa kamao ni Dustin. Bam! Dinurog ni Dustin ang ulo ng kanyang kalaban sa isang hampas. Gamit ang Chaotic Striding Boots at ang Fearless Lightness skill. Maaaring makamit ni Dustin ang mataas na bilis kahit na sa mga abnormal na antas. Sa isang mabilis na sandali, si Dustin lang ay nakapatay na ng 4 na tao. Para sa isang tao sa kanyang kalibre, ito ay lamang ng isang piraso ng cake. Ang kanyang kakilakilabot na lakas sa pakikipaglaban ay nagulat pa kay Otis, Bernie, at sa iba pa, kanyang grupo. Nakadikit ang kanilang mga mata sa kanya habang halos ang kanilang mga panga nahulog sa lupa. Mayroong ilang mga miyembro sa koponan na sumali lamang. Kamakailan. Kaya hindi sila gaanong pamilyar kay Dustin at kung ano ang kaya niya talagang gawin. Precious. Hindi nila maintindihan kung bakit sina Otis, Bernie, at iba pa, pinahintulutan si Dustin na pamunuan ang pangkat na ito. Sa oras na iyon, sila ay lubos na hindi nasisiyahan. Na sobrang nagtiwala si Otis kay Dustin. Palihim pa nilang tinignan si Dustin. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay isang binata lamang sa Divine Realm sa kanila. Sa kanilang opinyon, ang antas ng kanyang kapangyarihan ay masyadong mababa. At siya ay hindi pagdudahan ng isang simpleng junior. Walang mas mahusay kaysa sa isang baguhan. Mahirap kumbansihin ang buong suporta ng buong grupo ng siya. Nanguna at gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng buong koponan. Pero ngayong nakita na nila ng kanilang mga mata na 4 ang napatay ni Dustin. Medium grade na mga banal na Diyos sa isang kisap mata. Sila ay ganap na
Nabigla sa ipinakita niyang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos nitong malaking turn of events, walang sino man sa team ni Otis ang nangahas na tumingin. Down na kay Dustin. Master Otis, kailangan nating tumakbo ng mas mabilis. Umungol si Dustin. Hinihimok silang kumilos ng mas mabilis. Shoop, shoop, shoop. Pinaandar niya ang chaotic striding boots at ang fearless lightness. Scale at the same time. Parang multo. Nawala siya tapos ay lumitaw sa isang kawaila hilakbot na bilis upang ilunsad ang mga palihim na pag-atake sa Darnells. Pangkat, hindi makatugon sa oras. Ang mga tauhan ni Darnell ay nagdusa ng husto at nagdusa. Halos maubos sa kaibuturan. Puff! 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 Sa ilang sandali, ang koponan ni Darnell ay ganap na nasira. Napatay si Dustin. Bawat miyembro nang hindi binibigyan ng sino man sa kanila ng pagkakataong lumaban. Nang makita ang pagkakataong hinihintay nila, Otis, Dustin, si Bernie, at ang iba pa ay sumugod lahat patungo kay Darnell, na nagbabalak na basagin siya sa mga piraso, dahil walang magpoprotekta sa kanya. Sigurado sila na siya iyon. Sasalubong sa kanyang kamatayan ngayon. Hindi. Walang gana na sigaw ni Darnell bago siya pinalibutan ng team ni Otis. At tinapos ang kanyang buhay. Sa labanang ito, napatay ni Dustin ang pinakamaraming kalaban na umabot sa 5. Mga kaaway, ginawa niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Ngayon, nakakuha siya ng higit sa 3,000 puntos mula sa lahat ng kanyang mga pagpatay. Para naman sa iba, bawat isa sa kanila ay nakapatay ng kahit isang kaaway. Lalo na kay Otis, siya ang tumapos sa buhay ni Darnell. Bilang isang resulta, ang kanyang mga puntos ay umabot sa higit sa 4,000 puntos. Lipat na tayo. Kailangan na nating magmadali at humarap sa ibang grupo. Sa isang kaway ng kamay ni Dustin, mahigit 12 Earth Dragon ang lumangoy. Sa bawat isa sa kanila, tumalon si Otis at ang iba pa sa likod ng kanilang mga dragon sa lupa. Sa utos ni Dustin, dinala ng mga dragon sa lupa ang koponan sa lupa. Sa lugar na ito, nakapag-set up na si Dustin ng ilang array. Nagkaroon siya ng kahit na nakipag-ugnayan sa earth energy at sa gayon ay magagamit niya ang lupa. Mga dragon na mag-teleport sa kanilang sarili sa isang iglap sa napakataas. Bilis, pagkalipas ng ilang segundo, sa hilaga, nakarating sila sa isang malaking ilog na gumugulong, at flashing, na may kahanga-hangang kapangyarihan at momentum. Naroon na ang mga tao at nakatayo sa tabi ng pabalik. Sinabi ni Aubrey na hindi na tayo dapat magpatuloy kung kailan. Sabi sa isang malumanay, ang lalaki, si Ruan, ay nakasuot ng mahabang itim na balabal, na nasa kanya ang mga kamay. Manggas, yung mukha niya, tama, okay, tara na. At tumango. Sa sandaling ito kapag sila ay malapit ng umatras. Isang bagay. Boom! 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 Gamulong at bumaril sa hangin. Boom! 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 At ginawang malawak na dagat ang paligid. Lupain na hindi na maaaring. Ay nakababad din sa dagat na. Mag-retreat at ang lahat ay makaalis sa impyerno. Kasanayan sa paggalaw at bumaril sa hangin. Palayo. Ginamit ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang maiwasan ang huli para kay Ruan at sa kanyang koponan dahil sila ay nakatayo masyadong malapit sa wala sa inyo. Biglang lumabas ang boses. Boom! 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 Mabilis na bumaba ang espada at hinampas ang isa sa mga miyembro ng team. Bastos ka! Buti na lang at nakaya niya. Tugon! Naglabas siya ng 5 layer na golden pagoda para harangan ang paglipad. Sa pagkakataong ito, kumilos na rin ang kanyang kalaban. Boom! Nagmamadaling lumabas mula sa kawalan sa likuran niya at nataman ang ulo niya sa isang iglap. Hindi alam ang nakabulagtang pag-atake. Hindi siya nakasagot sa oras. Puff! Sumabog na parang pakwan ang ulo ng miyembro. Patayin siya. Isang biglaang. Si Otis at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nagmamadaling lumabas sa surge. Ilang miyembro sa grupo ni Ruan. Patayin siya. Ang koponan ni Ruan.
Isang matinding labanan ang sumiklab. Water Trapping Array. Simulan mo na. Bilang siya. Flatter. Flatter. Ang kawan ng mga dragon ay sumugod sa ilog. Sumisigaw. Yung heading sa kanila ay isang overflow land. Sa tulong ng espesyal na lupain. Dito, nag-set up si Dustin ng water trapping array ng maaga. Sa pamamagitan nito, oras, ito ay ganap na aktibo. Water trapping array. Ang pangkat ni Ruan. Kakulangan nila ng nararapat na aksyon. Ganon din si Ruan. Naabot ang antas ng pagiging perpekto. Ang array na ay set up mo ay maaari pang makitungo. Kasama, mamangha, tumatawa ng malakas, na-flatter ako, sir, ng lugar na ito at gumawa ng ilang kaayusan. Terrain dito, natatakot ako na hindi ako makapag-set up. Isang mapagpakumbaba, hindi na natin kailangang matakot kay Aubrey. Tara na, at muntik nang mahulog sa kanila. Dapat ilabas ang aking. Ipinahayag ng may malinaw. Hanapin natin si Aubrey at patayin. Ang formula para ipatawag. Dinala ang pangkat. Ginawa A. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa isang lugar patungo sa silangan mula sa lugar na ito. Naroon ang grupo ni Aubrey. Seryosong busy sa paghahanap ng kung ano-ano. Damn it, may mali. Baka naloko tayo. Si Aubrey, na pinalad na ipinanganak na may A. Gwapong mukha. Ay naghahanap sa silangang lugar na may higit sa isang dosenang miyembro. Bigla siyang huminto at ang mukha niya ay malungkot. May naisip siya. Habang iniisip ko ito, mas kakaiba ang nararamdaman ko. Sa tingin ko, mas mabuting bumalik muna at magtipon kasama ang dalawa pang grupo. Mula ngayon, ang aming koponan, na may higit sa 50 tao, ay hindi dapat hiwalay. Dapat tayong kumilos ng magkasama. Sabi ni Aubrey sa matigas na tono. Tama iyan. Aubrey, sa ngayon ay nahahati ang aming koponan sa mas maliliit na grupo. Kung tayo, ay hindi mapalad na matugunan ang isang koponan na may mas malaking bilang ng mga tao. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Bilasan mo. Tumalikod ka at tipunin ang lahat ng iba pang miyembro. Pinagpawisan din ang ibang miyembro ng team pagkatapos mag-isip. Tungkol dito ng maingat. Sa ngayon, ang kompetisyon ay higit sa lahat tungkol sa labanan sa pagitan. Mga koponan sa halip na sa mga individual. Bukod dito, ang bilang ng mga miyembro ng koponan ang pinakamahalaga. Kinailangan nilang kumilos ng sama-sama upang makakuha ng kalamangan. Ngayon, ang koponan na pinamumunuan ni Aubrey ay talagang nahahati sa tatlong mas maliit. Grupo at kumilos ng nakapag-iisa. Habang ito ay nagtrabaho sa iba pang mga pangyayari at maging sa nakaraan. Mga hamon. Ito ay isang napaka-peligrong diskarte. Kung ang isa sa mga mas maliit na grupo ay nakatagpo ng isang mas malaki at mas malakas team, tiyak na magwawakas sila. Fuck! Napalingon ako sa tatlong magulong mahika. Kayamanan at gumawa ng gayong maling desisyon. Ito ay dapat na isang bitag. Naloko ako ng todo sa mga bagay na yon. Bilasan mo. Lahat, sumunod sa akin. Kailangan nating makipag-ugnayan sa dalawa pang koponan. At muling pangkatin sa lalong madaling panahon. Bilasan mo. Napaungol ng malakas si Aubrey. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at lumingon sa paligid upang tumakas. Sumunod sa kanya ang ibang miyembro ng team. Sa sandaling ito, may hamarang sa kanilang daan. Hahaha, kahit gaano kakabilis kumilos, hindi ito gagana, kaya ay save ang iyong enerhiya. Ang mga miyembro ng iyong koponan sa iba pang dalawang grupo ay patay na lahat. Kung gusto mo silang makita at makausap, isa lang ang paraan na magagawa mo. Natatakot akong mapunta ka sa impyerno para sa reunion. Isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw sa paligid. Boom! 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 Bago pa mapawi ang tawa, lumitaw ang isang malaking bilang ng mga dragon sa lupa. Binubuksan ang lupa at pagkatapos ay pumailang lang sa langit. Nakatayo sa likod ng bawat dragon sa lupa ay isang tao. Yan ang brat na tinatawag na Dustin Lin. Aubrey. Ang dalawang kaakit-akit na babae. Sabay-sabay na bulalas.
Itinuro nila ang kanilang mga daliri sa isa sa mga binatilyong nakasakay sa isa. Ang mga dragon sa lupa. Nakapulupot ang mga kamay sa likod. Mapaglarong sinulyapan ni Dustin. Silang tatlo. He had this charming but cocky look on his face. I see. You're that brat. Nasaan si Lise? Anong ginawa mo sa kanya? Yung tatlong magic treasure. Anong nangyari sa kanila? Umiiral ba talaga sila o wala? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Aubrey. Nakatutok ang matalim niyang tingin kay Dustin. Naglabas siya ng aura ng A. Medium grade divine god at itinuro ito sa kanya. Nais niyang. Patay na siya. Lise. Oo. Napunit na natin ang asong iyon sa 1,000,000 piraso na. Ang mga miyembro ng iyong dalawa pang squad ay dumanas din ng parehong kapalaran. Casual na binanggit ni Dustin. Na nagpapaypay pa sa apoy ni Aubrey. Nagdilim ang tingin niya at tinakpan siya ng mata. Now, it's your turn. Pagbabante ni Dustin sa mapanganib na boses. Silang lahat, nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Ito ay isang panloloko. Ikaw ay walang iba kundi isang walang pusong mamamatay tao. Ikaw brat, hindi mabilang na mga miyembro ng aking grupo ang namatay sa iyong mga kamay. Nag-aapoy sa galit si Aubrey nang mapagtantong bumagsak na sila. Sa isang bitag. Kumuha ka dito. Puputulan kita. Napaungol siya. Ganun ba? Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Sabi ni Dustin na may kasamang A. Mapait na ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos, bigla siyang nawala at nagmaterial sa harap niya sa isang fraction ng 1 segundo. Ang bilis niyang nagulat kay Aubrey. Hindi niya inaasahan na ang isang binata sa Divine Realm ay makakagalaw. Nakakatakot na bilis. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla. Nagpakawala si Dustin ng mga bahid ng matatalim. Liwanag ng espada at kinokontrol sila para salakayin siya. Ang mga sword lights ay parang fireworks na pinapatay. Boom! Inihanda ni Dustin ang kanyang napakalaking gininto ang kamao at inindayog kay Aubrey. Ang mga lihim na kaharian sa katawan ni Dustin ay konektado sa isa't isa. Ito ay walang katapusang magulong enerhiya na pinagsama-sama. Bumuhos ito at nakalap sa kanyang gintong kamao. Ang kanyang suntok ay naglalaman ng napakalaking lakas. Gumuho ang espasyo sa harap ni Aubrey. Naghuhukay ka. Naramdaman na niya ang kanya. At naging pinuno nito. At ipinahiwatig nito na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nakakatakot, at kaya niyang talunin. Isang iglap, lumaki siya. Ang sanga niyang sibat na may apoy sa kamao ni Dustin. Nababalutan ng mga gintong ilaw. At ito ay pinakawalan. Galing. Tumuloy. Sa halip, nawala siya. Sa likod. Sa impyerno. Marahas si Dustin. Miyembro ay maaaring mag-react. Ang kanyang mga pag-atake ay mayroon na. Ang miyembro ng koponan ay mas mahina kaysa kay Aubrey. Isang suntok, mayroon si Dustin. Halika na, para umatake habang sumusugod siya kay Aubrey at nang trapang array. Magsimula, natapakan ang nagsimulang bumagsak at bumulwak ang mga tipak ng earth energy. Nag-transform sila sa dilaw na kahoy. Libo-libong kahoy na istaka na nagpaulan kay Aubrey at sa kanya. Whoosh! Muli at muling sumulpot sa likod ng isa sa mga tauhan ni Aubrey. Siya, pumunta ka sa impyerno. Bumalik sa bilis ng kidlat at nag-iwan ng malaking hukay sa kanyang likuran. Pag-atake, isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos. Bamuka ang kanyang bibig. Isang espada na may malakas na aura ang lumipad palabas. At naglaslas sa isa sa mga babaeng nakasama ni Lisa. Sa labas ng aking. Gumawa ng hakbang si Dustin para patayin siya. Bilis na takot sa kanya Nagawa pa niyang gumanti. Agad niya itong inilabas. Ng aura ng espada. Naging pink na bulaklak at sarili mo sa harap ko. Higit akong mas mahusay kaysa sa iyo sa mga tuntunin ng espada. Skills. Masungit na sabi ni Dustin. Katawan. At sa isang kindat ng isang kanyang kamay. At lumitaw ang isang ulap ng liwanag ng espada. Ay hinigop ang kanyang aura ng espada sa isang lupain ng kamatayan at ginawa itong liwanag ng espada sa loob niya. Ito ang pinakaunang pagkakataon na magiging siya.
Gamit ito, matalim na tipak ng aura. Ilabas ang isang masakit, pinunit ang kanyang katawan, nanginginig, at ang kanyang dugo ay umaakyat. Aura, siya, masasaktan kung ginamit niya ito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya ito ginamit. Na-activate ang Chaotic Striding Boots kasama ang Peerless Lightness skill para salakayin ang iba pang team ni Aubrey. Divine Gods Head-On. Siya ay hindi ka panipaniwala. Sa mga Divine God na iyon ay maaaring mag-react. Tinambangan na niya. Tiyak na lawak. Maaari niyang doblehin ang intensity ng. Sa puntong ito, wala ni isa man sa kanila ang makahabol sa kanyang matulin. Mga galaw. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-hack at paglaslas, 7 medium grade. Namatay ang mga banal na Diyos sa kamay ni Dustin. Dahil marami na sa kanyang mga tauhan ang namatay. Aubrey's team mas nalampasan ang koponan ni Otis. Nanguna na ang grupo ni Otis sa laban na ito. Kung isasaalang-alang na sila. Kasama nila si Dustin. Arg. Hindi pwede. I had over 50 men at my disposal. Euro and my koponan. Galit na umungol si Aubrey habang pinapanood ang kanyang mga nasasakupan na pinapatay ang isa. Nang magsalita siya. Nakikipag-away siya kay Otis at 10 medium grade. Mga banal na Diyos, walang duda na si Aubrey ay isang mabigat na kalaban. Siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga banal na Diyos sa kanyang antas. Nakikipag-away siya sa 11 medium grade na Divine Gods. Ngunit hindi niya ginawa. Mawala pansamantala. Hindi nakakagulat na kaya niyang ayusin ang isang grupo ng 50 tao at maging ang pinuno. Ano man ang iyong kapangyarihan, ikaw ay mapapahamak pa rin. Deklara ni Otis. Pagkatapos, inatake nila si Aubrey ng buong lakas. Habang sila, namangha sa kanyang kapangyarihan. Galing, puri ni Dustin habang pinapanood ang laban. Pero tapos na ang laro. Idinagdag niya. With that, nilapitan ni Dustin si Aubrey mula sa likod. Habang papalapit siya, inindayog siya ni Dustin ng buong kapasidad. Patayin siya. Si Otis at ang kanyang mga kasama ay naglunsad din ng mga all-out na pag-atake kay Aubrey. Nagsisimula na siyang matalo sa labanan. Nang mapagtanto ito, sinuntok siya ni Dustin sa ulo. Pagkatapos, tinamaan niya ang kanyang leeg at ang kanyang gulugod. Isang nakakadurog na sigaw ang pinakawalan ni Aubrey. Puno ng takot, kawalan ng pag-asa at panghihinayang ang boses niya. Dinurog siya ni Dustin. Sa wakas natapos na natin itong magulo. Napabuntong hininga sina Otis, Dustin at ang 10 katamtamang gradong banal na Diyos. Ginhawa at bumagsak sa lupa. Sa ngayon, si Aubrey at ang kanyang pangkat ng 50 tao ay nabura. Pagkatapos ng laban, si Otis at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nagkaroon ng mahusay na ani. Nilipol nila ang lahat ng kanilang mga kaaway at nakuha ang mga puntos ng kanilang mga biktima. At mga kayamanan. Higit sa kanilang lahat, si Dustin ang nakakuha ng higit. Mayroon siyang 11,000 puntos sa kabuuan. Si Aubrey ay nakakuha ng mahigit 5,000 puntos sa kabuuan. Pagkatapos niyang makuha, pinatay. Nakuha ni Dustin ang kanyang mga puntos. Maghanap tayo ng ligtas na lugar kung saan tayo makakapagpahinga. Utos ni Otis habang nakatingin kay Dustin. Nasa nito, tumango si Dustin. Hindi nagtagal ay pinangunahan niya ang grupo sa isang tagong kuweba. Dahil sanay siya sa Earth exploring technique. Kaya ni Dustin, madaling i-scan ang kalapit na lupain sa pamamagitan ng Earth energy para sa isang ligtas lugar upang magpahinga. Doon, napabuntong hininga silang lahat ng tuluyang bumangon ang pagod. Lahat sila ay nakakuha ng maraming puntos at kayamanan mula sa labanan kanina. May uminom ng ilang table tas o mahalagang likas na yaman at nilamon sila upang palitan ang enerhiyang nawala sa labanan. Ang ilan ay nagsimulang pinuhin ang kanilang bagong nahanap na magic treasures gamit ang mga puntos. Nakuha lang nila. Nadismaya si Dustin nang makitang lahat ng kayamanan ay nakolekta niya iyon. Araw ay nasa banal na antas lamang. Hindi na siya interesado sa anumang divine level magic treasures. Kung tutuusin, mayroon na siyang 2 magulong magic treasure. Ang Reincarnation Token at ang Chaotic Striding Boots.
Nagpasya na lang siyang i-save ang kanyang mga puntos para sa magulong magic treasures. Pagkatapos ay kumuha si Dustin ng 2 magic pill at nilamon iyon. Ang isa sa mga table task ay ang energy restoring pill. Ito ay ginamit ng banal mga Diyos upang maibalik ang kanilang lakas. Ang isa naman ay tinawag na Heaven Will Pill. Naglalaman ito ng mga fragment ng ilang uri ng batas. Sa sandaling nakain ito ng isang magsasaka. Kaya na niya ngayon mas maunawaan ang mga batas ng kalikasan. Sa susunod na araw, nilinis ni Dustin ang 2 magic pill. Binuksan niya ang kanyang mga mata at bumangon. Hindi lamang siya bumalik sa kanyang peak na kondisyon. Ngunit siya rin ay lumakas. Nagsitayuan din ang iba sa kuweba. Dustin, kung tama ang hula ko, ang sapatos mo. Nakipag-usap si Otis kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Oo, ang pares ng sapatos na ito ay isang magulong magic treasure. Kinumpirma ni Dustin. Ha! No wonder naging napakabilis mo. Ang magulong magic treasures ay talagang kamangha-mangha. Bulalas ni Otis. Sa pamamagitan nito, madali mo nang mapatay ang alinmang medium grade na mga Diyos na Diyos. Ito ay isang magandang balita para sa aming koponan. Mula ngayon, kahit na makatagpo kami ng isang koponan na mas malaki kaysa sa amin, magagawa namin. Piliin mong labanan sila sa halip na magtago lang. Napuno. Sa opens iba, ay recruit ang mga natalo natin para lumawak. Para manalo tayo at makaalis. Sagot ni Dustin. Ikaw talaga dapat ang tumatawag ng mga shot para sa team. Ang mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos sa lugar na ito ay mula sa 3,000. Malaki at maliit na universo at sila. At anyayahan silang sumali. Sabi ni Otis. Napansin. Una ay upang simulan ang pangangaso sa aming mga kalaban. At ang pangalawa ay upang mahanap ang mga mula sa 3,000 malaki at inulit ang kanilang plano. Masayang tumawa si Otis. Team, naaamoy ko na. Ngayon, magsimula na tayo. Walang may tago. Kamay. Umalis si Dustin at ang kanyang mga kasama sa kuweba. Malawak. Walang laman na kapatagan. Kalangitan. At ang marahas na enerhiya ay sumabog. Na nagdulot. Sumambulat mula sa ibaba at napuno ang bukid ng mainit. Natunaw. Nagpupumilit na ipagtanggol ang sarili habang nabahira ng dugo ang kanilang mga damit. Mga taong umaatake. Ang mga banal na Diyos ay nagsimulang matalo sa laban. Isa-isa silang pinatay. Isang bahagi ng mga Diyos ng liwanag. Makiisa. Kami sa isang bitag at tinambangan kami. Out what you have done. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang umuungal sa kalungkutan at galit habang pilit niyang tinatakasan ang kanyang sarili. Puting robe na ngayon ay naging pula sa kulay niya. Baliw. Gumising ka. Regan Chin. Nasa Fallen Divine Valley tayo. Hindi ang 3,000 malaki at maliit na universo. Sa tingin mo ba ako takot kay Parker at haharapin ni Elliot ang 2 iyon? At maliliit na universo. Sa halip, papasok ako sa kataas-taasang sansinukob kasama na sumusuporta sa mga Diyos. Sabi ni Tang, sa itim na damit, isang miyembro ng mga Diyos ng kadiliman. Bago sumiklab ang labanan, Panginoon, ipinadala siya ni Elliot upang gumawa ng ilang undercover na trabaho sa pagkakasunod-sunod. Banggitin na marami siyang pinaslang. Haha, sabi ng lalaking nakaitim na damit sa anak ka ng A, habang nanginginig siya sa galit. Mga bagay na nangyayari sa iyong sorry na dahilan ng A. Bata pa, kinuha ang lalaking nakaitim na damit. Sinagot, ang pinuno ng 40 o higit pang katamtamang antas ng mga banal na Diyos pagkatapos ay sumigaw. Sa tinanggal, column shoutout mula sa ang makapangyarihang pagoda. Haha, maliit na pakulo. Ito ay ang scroll ng yin at yang. Isang napakalaking pagpipinta ng yin-yang ang bumangon sa hangin. Bigla na lang, nagdilim ang langit. Nagsimulang gumalaw ang mga bilog ni yin at yang sa drawing. Na, gumawa ng mapanirang mga haligi ng enerhiya. Boom! Ang makapangyarihang pagoda ay agad na nasira. At bawat isa,
Isa sa mga natitirang medium grade na banal na Diyos ay namatay sa lugar. Natapos ang labanan sa isang iglap. Ang sumunod na nalaman nila. Bumuhos ang mga puntos at kayamanan. Katawan ni Alston. Nakalutang siya sa hangin habang nasa likod ang mga kamay. Nagkaroon ng pagtatagumpay sa kanyang mukha. Ang score ni Alston, na makikita sa ibabaw ng kanyang ulo, ay umakyat sa ibabaw. 70,000. Haha, sa tingin ko, ligtas na sabihin na ako ang may pinakamataas na puntos. Ako ang pinakamagaling. Walang makakalaban sa akin. Sigaw ni Alston sa hangin. Hindi matatalo si Alston. Alston, siguradong mananalo ka sa unang pwesto sa kompetisyong ito. Wala akong pagdududa tungkol doon. Walang makakapantay sa iyo. Alston, lahat ay yuyuko sa iyo. Galing. Maraming mga katamtamang antas na banal na Diyos ang pumupuri sa kanya kaliwat kanan. Laking pasasalamat nila kay Alston dahil marami silang natamo. Sa tabi niya, ang kanilang mga puntos ay mula sa ilang libo hanggang 10,000. Haha, napabalikwa si Alston at tumawa ng malakas. Ilang sandali pa bago niya nalampasan ang kanyang durog na tagumpay. Well, tapusin na natin ang iba pang kalahok sa lugar na ito. Sabi ni Alston nang makabawi siya. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kanang kamay at isang dosenang makukulay na bato. Lumitaw sa kanyang palad. Napansin ko na may ilang makapangyarihang paghihigpit sa Fallen Divine na ito. Lambak na nagpapahina sa ating espiritual na pakiramdam. Sa makatuwid, hindi natin magagamit ang ating espiritual na kahulugan upang madama ang mga bagay mula sa malayo o makipag-usap sa iba na nasa malayo. Maaaring maging hadlang ito sa atin. Pero kaya kong lutisin ang problemang ito. Dinala ko ang contacting stone mula sa aking bayan. Isang Supremo, San Sinukob. Ito ay nagpapahintulot sa amin na makipag-usap sa isa't isa sa malalayong distansya. Maaari itong gumana ng maayos kahit na tayo ay nasa isang lugar kung saan hindi natin magagawa. Makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng ating espiritual na kahulugan. Sabi ni Alston, mayroon na kaming higit sa 200 katao sa aming koponan. At saka, nakahanap na kami ng 5 magulong magic treasure sa ngayon. Kung ihahambing nila ang ibang mga koponan sa lugar ng kompetisyon para sa medium grade divine gods. Tiyak ang sukat at butil ng aming team. First rate, walang duda na kami rin ang pinakamalakas. Gayunpaman, may mga kalamangan at kahinaan sa paggawa nito sa ngayon. Ngayon, kapag narinig ng ibang team ang pangalan namin, hindi man lang sila maglalakas loob na lumaban. Sabay tayo, lahat sila ay tatakas at magtatago. Dahil doon, nakaisip ako ng plano. Hahatiin namin ang aming koponan sa 3. At sa gayon ang bawat koponan ay binubuo ng humigit kumulang 70 miyembro. Ang bawat koponan ay nilagyan ng isang magulong magic treasure. Sigurado ako na isang piraso ng magulong magic treasure, kasama ng isang team, na binubuo ng 70 tao, ay sapat na para masupol mo ang sino man dito. Medium Grade Divine God Competition Area. Anunsyo ni Alston habang pabalik-balik ang kanyang lakad. Medyo tumingin siya. Masaya at kumpiyansa sa planong kanyang naisip. Lud, Jade, Hyman, tumayo ka. Malamig na tawag sa kanila ni Alston. Agad na tumayo ang 3 medium grade na divine god na may matalas na aura. Pataas. Ang 3 sa kanila ay may 10,000 puntos sa itaas ng kanilang mga ulo. Bagaman mayroon silang naipon na mga puntos na nakakuha ng kamangha-manghang. Mataas. Si Jade ang may pinakamaraming puntos sa buong koponan mula noong siya ay nagkaroon. Umabot ng 50,000 puntos. Bukod kay Alston, siya ang may pinakamarami. Nakakatakot na record. Higit pa rito, lubhang kaakit-akit si Jade. May mga mata siya noon. Ay kasing banayad ng tubig. Isang slim figure. At napakagandang mukha. Kanya, hindi maikakailang top-notch ang kagandahan. Makinig kayong 3. Bawat isa sa inyo ay bubuo ng pangkat na may tig-7. Miyembro at pamunuan sila sa pangangaso sa iba pang mga kakompetensya. Binigyan sila ni Alston ng utos na may ganap na awtoridad. Habang sinusulyapan niya silang 3.
Idinagdag niya. Naniniwala ako sa iyo. Lakas. Magiging okay ka sa sarili mo. Huwag mag-alaala. Mamimigay ako ng magulong magic treasure sa bawat isa sa inyo. Pinuhin. Kung nakatagpo ka ng anumang panganib. Ikaw. At isang magulong magic treasure. Whoosh! Mga kayamanan at 12-dosenang mga kontak na bato bawat isa ay lumitaw sa kamay ni Lord Jade. At Jade, ang magulong magic treasure na ibinigay ko sa iyo ay sapat na para harapin. Kasama ang karamihan sa mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos. At tandaan, mayroon ako, maglagay din ng pamana ng pamilya para sa iyo. Henerasyon ng aking lolo. Ginawa ito ng espesyal na material kaya ang mahuhusay na kagamitang ito. Wala nang masyadong tao sa lugar na ito na maaaring magdulot ng pagbabanta. May pagmamahal. At tinitigan niya siya ng may pagnanais na angkinan siya. Naiintindihan ko, Alston, na nagpamukha sa kanya. Dapat ding mag-ingat. Ikaw, ako, Alston na may mainit na pagmamahal. Ngumiti ng may kumpiyansa. Alam ko yan. Mag-alala tungkol sa par sa scroll ng yin at yang. Kaya sa dalawang ito magulo. Alma sa lugar na ito. Kaya kung pumatay ng iba kung gusto ko. Ito ay ganap. Imposibleng patayin ako ng iba. Taas ng ulo niya at tama. Naniniwala ako sa boses. Ang iba ay tumingin sa kanya. Sapat na ang lakas ni Jade. Akala ng karamihan sa kanila ay pinapabore ni Alston. Sa kanya kaya magkano lamang dahil siya ay nagkaroon. Dahilan. Dahil kasama siya sa koponan ni Alston. Palagi siyang makakakuha ng maraming. Kahit walang ginagawa, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon. Pumatay. Patayin sila ng personal at makuha ang mga puntos at kayamanan. Samantala, ang pagkakataon ay palaging ibibigay kay Jade para magawa niya. Isagawa ang pangwakas. Ng mga miyembro ng koponan ni Alston ay hindi nagustuhan si Jade. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng masama. Magkano bilang sila regarded sa kanya na may di pabor. Wala sa kanila dared sabihin. Anumang bagay. Tutal. Babae siya ni Alston. Sige. Tapos na. Jade, Lud, at Hyman. Pwede na. Pumunta at manghuli. Lumingon sa ibang miyembro. Pagkatapos pumili. 8 tao. 8 tao ang pinakamalakas na miyembro ng ako, Alston. Bakit mo hahatiin? Gulat na tanong ni Inyelo habang pinapalamig ang sarili sa kanyang pagtiklop. Mas magandang pag-usapan. Nagniningning na may kakaiba. Ang kompetisyon ay hinati ang aming pangkat sa 3 grupo at ibinigay ang bawat isa sa kanilang mga pinuno na may magulong magic treasure. Dahil dito, ang kanilang husay sa pakikipaglaban magiging pambihira. Ang pangangaso ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila. At dahil madali nila, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Alston nang pumutok ang kanyang hangarin sa pagpatay. Kapag natapos nila ang pangangaso, makakakuha sila ng maraming puntos at 2/3 kayamanan. Tama. Haha. Doon ako papasok. Basta kapag sila sa pagsasaya, personal ko silang sasalakayin at sasaktan ng husto. Sila, makikiusap muna sa akin para sa kanilang buhay. At pagkatapos ay papatayin ko sila. At lahat, ang kanilang mga puntos at kayamanan ay magiging akin. Siyempre, hindi kita nakalimutan. Buddy, maaari mong tangkilikin ang lahat ng ito. Kasama ko, pero hindi ko papatayin si Jade. Pero babawiin ko siya at gagawin ko. Siya ang aking laruan magpakailanman. At saka, lahat kayo dito ay kapansin-pansing talented. Ihahatid na kita. Lahat bumalik bilang aking mga pinagkakatiwalaan. Samantala, ang natitirang bahagi ng koponan ay papatayin lahat. Haha, hindi ako makapaghintay. For sure. Ako ang magiging final winner. Tawa ng tawa si Alston. Haha. Alston, ang bait mo talaga. Tama ka. Ano ang silbi ng pagbabahagi ng mga benepisyo sa napakaraming mga tao? Kung maaari lamang nating ibahagi ang mga benepisyong ito ng mag-isa. Haha, big shot ka talaga. Sa sandaling makabalik kami, tiyak na kukumbinsihin ko ang aking lolo.
Kakampi sa iyong Qin clan. Tumawa ng ambisyoso ang binata kasama si Alston. Kung seryoso ka, maganda yan. Kung magdesisyon ang Pan Clan na makipag-alyansa tayo at magsama-sama sa ating bayan sa kataas-taasang Sansinukob. Ako, siguradong hindi tayo matatalo. Tuwang-tuwa si Alston sa naisip. Well, my friend, tere na at humanap tayo ng ligtas na lugar. Para magkaroon tayo ng magandang pahinga. 10 na lang tayong natitira dito. Kaya kailangan nating mag-ingat. Sabi ni Alston habang lumilingon sa paligid para tingnan ang paligid nila. Haha, masyado kang nag-aalala. Akala mo ba talaga yung mga yon? Ang mga katamtamang antas na banal na Diyos mula sa basurang universo ay maaaring pumatay sa ating dalawa. Panatag sa kanya ng binata at confident na ngumiti. Tama ka, napangiti si Alston at nakadama ng kagaanan. Ilang segundo lang ay umalis na silang dalawa. Kasama ang 8 pa, katamtamang antas ng mga banal na Diyos.